Undergo ko ng colonoscopy. Tapos dun sa colonoscopy, nakita nila na mayroong bukol dun sa aking, yung large intestine. So ASAP na kailangan ako maoperahan. Tapos nung naoperahan ako, nakita nga yung diagnosis yung malignant stage 2 colon cancer. Upang tuluyang gumaling, sumailalim siya sa operasyon at 6 na buwang chemotherapy noong 2003. Pero hindi niya akalaing muling babalik ang kanser 3 taon matapos ang kanyang full treatment. Nakita nila mayroong recurrence. This time, dati kasi nasa large intestine. This time, nung recurrence, nandun na sa rectum. Nag-undergo ako ng 25 days na radio chemo. Nag-ultrasound ulit ako, wala nang makitang bukol. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa dating pamumuhay si Erlinda at mas maingat na ngayon sa kanyang kalusugan. Nagpapasalamat ako kay God kasi binigyan niya pa ng extension yung buhay ko. Bilin ng eksperto, mahalagang maging mapili sa mga kinakain at panatilihin ang healthy lifestyle upang makaiwas sa kahit anong sakit. Kasunod ang mga blockbuster 3D movies na Avatar at Alice in Wonderland, pwede na rin pong ma-experience ang 3D sa mga bahay sa bagong 3D TV. At meron pang TV na may internet na tiyak papatok sa mga Pinoy. Narito ang ating high-tech balita. Hilig ng mga Pinoy ang manood ng telebisyon. Mula sa dating black and white, sa bilis ng takbo ng teknolohiya, marami na nadiskubreng bago. Ang mga modelo ng telebisyon noon gumagamit ng malalaking CRT o cathode ray tube sa paglikha ng imaheng ating napapanood. Di nagtagal, lumabas sa merkado ang plasma TV na gumagamit ng gas at LCD TV na gumagamit naman ng maninipis na ilaw kapalit ng CRT. Ang resulta, mas naging magaan at manipis ang telebisyon. At ngayon, ang pinakabago sa TV technology ang tinatawag na LED TV. Mas maliliit na ilaw ang gamit ito sa paglikha ng mga images na ating napapanood. Kaya naman ang LED TV ay mas manipis kumpara sa LCD at plasma. Sa LED TV, direkta na mapapanood ang mga pelikula at personal videos mula sa USB. May built-in contents din ito gaya ng games, paintings at recipe na tiyak na swak sa buong pamilya. May mga TV rin ngayon na eye-friendly. Dahil ito sa natural light technology na kusa nagtitimpla sa kulay ng inyong telebisyon. Mauuso rin ang Internet TV. Gamit ang Wi-Fi, maaari ka na makasagap ng balita, lagay ng panahon at makanood ng YouTube mula sa iyong telebisyon. At ang pinakaabangan ng lahat, ang pagdating ng 3D TV. Una itong lumikha ng ingay sa ibang bansa at ngayon, meron na rin ito sa Pilipinas. Ngayon may bago na ulit na teknolohiya and that's what we call a 3D television. That's like bringing the cinematic experience. So kung ano yung na-experience ninyo sa mga 3D movies or movie houses, pwede nyo na siyang dalhin sa inyong mga bahay. Kung dati nanonood ka ng TV at 2D lang ang nakikita mo, ngayon you need to wear special glasses para makita ang movies in 3D. Ang mga bagong modelo na banggit, asahan ng medyo may kamahalan dahil bago lang sa merkado, sadyang di raw maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Pagka bago pa yung technology na yun, expect natin na medyo mahal siya. Okay, kasi since bago pa lang siya, yung mga proseso dun sa pag-manufacture na hindi medyo bago-bago pa, so posibleng konti pa lang yung pagkukuhanan nila ng mga raw materials nila or posible na hindi pa ganun ka-optimized yung proseso nila, tsaka medyo binabawi pa nila yung ginastos nila dun sa research. Ang mga medyo lumang modelo naman ng telebisyon, gaya ng LCD TV, unti-unti nang bumababa ang presyo. Mababa yung presyo ng LCD TVs, mas nagiging affordable siya. Kaya't asahang darami pa ang modelo ng telebisyon na madidiskubre at mauuso. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Kapapasok lang po na balita, 5 sasakyan ang nagkarambola sa northbound lane ng EDSA malapit sa Muñoz Market. At para sa detalye, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, isa ang nasa critical na kondisyon habang di naman bababa 10 raw ang iba pang nasugatan matapos ng isang karambola sa may EDSA Muñoz, parte pa rin ng Quezon City. Ayon sa pauulo ng investigasyon, Igan, tinatayang magpasado alas 5 na madaling araw ng salpukin ng isang dump truck
ang sinusundan nitong pampaserong bus sa isang U-turn slot sa nabanggit na lugar. Sa lakas ng pagkakasalpok, Igan, ay naipit ng gusto yung driver ng truck. Dahilan nga para hindi siya agad na may alis ng mga responding rescuer. At sa mga sandaling ito ay napag-alaman natin na pilit na sinisave o ng mga sumaklolo sa kanyang mga medical team. Samantala, sugatin din yung mga ibang pasahero, gaya ng itong mga pasahero ng isang pampaserong bus na tinumbok naman nung bus na unang nabangga ng nasabing truck. Bukod sa dalawang bus, may mga iba pang tinamaang sakyan gaya ng isang AUV at isang owner type na jeepney na sa lakas nga ng impact ay tumalsik pa dun sa kabilang lane. Sa ngayon, Igan, ay patuloy na ginagamot yung mga nasugatan habang inaalam pa ang tunay na kondisyon nung driver ng truck na sa huli nating natanggap na ulat ay nasa critical na kondisyon. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagulat po live mula sa Quezon City. Amazing balita!